Hi guys, this is Edward Tech 40 for today's review and unboxing. Meron tayo ditong mini drone. Ang pangalan nito is D16. Ito siya. Iwan ko na lang yung link niya sa description box para sa ibang details ng ating product. So samahan niyo ako, check natin yung laman sa loob kung ano yung makakuha natin. So guys, ito lahat yung nakuha natin sa box. Meron tayo ditong 3 pirasong LiPo battery. Ayan. Then, meron tayo ditong 2 manual. Manual sa app, tsaka manual sa drone. Kung meron kang time, pwede natin basahin yung ating manual. Kailangan muna natin i-scan yung QR code para magamit natin yung app, pati yung camera ng drone natin. Then, ito naman yung sa remote control niya. Check natin yung joystick. So, smooth naman yung joystick natin guys. Hindi naman siya matigas. Then, ito yung sa kanyang phone holder. So, kabit muna natin yung sa phone holder dito sa remote control. So, tanggalin lang natin tong cover. Then, palit natin tong phone holder. So, ganito yung itsura niya guys pag nakakabit na yung phone holder natin. Then, sa mga accessories naman natin guys, ito yung kanyang USB line cable. Bali yung pang charging niya is naka Type-C na. Madali na nating i-charge yung ating battery. Kahit yung phone adapter or yung power bank, pwede nating pang charge dito sa battery natin. Then, ito yung iba pang accessories. Mini screwdriver. Tapos, 4 na piraso na propeller para dito sa ating D16 na drone. Tsaka yung pantanggal. Pang pop up natin dito sa propeller, sa motor niya. And the last yung ating D16 na mini drone. Ayan. Tsaka malaki yung camera niya sa harap guys. Pero test muna natin kung gumagana to. So lagyan muna natin ng battery. So, ito yung battery niya. Ilalapad lang natin ng ganyan. Then slide. Then salpak natin. Ayan. So ganito yung itsura ng drone natin guys. Kasama na yung battery. Bali, clone lang yung drone natin guys katulad siya ni Neo, yung ating D16. Pero ano lang siya, toy grade lang yung drone natin, pang practice to para sa mga beginners natin. So, kinabit ko na yung battery niya. Yung sa remote control natin guys, wala tong kasamang battery. So, check natin kung anong battery ang ilalagay natin. I-unscrew muna natin to. Ang kailangan natin is AAA battery, 3 piraso. So, ito yung ating battery. Pag ipapower lang natin siya guys, ito yung kanyang switch. On lang natin. Then, ito yung kanyang LED light, blinking. Itong button natin guys, ito yung kanyang take-off button, landing. Then, ito namang 4 na button na to guys. Ito naman yung sa trim button niya. So, mamaya-maya check natin to sa labas kung ano yung mga ibang function button niya pa. So, on natin yung ating D16. Yung sa power niya, sa ibabaw, press lang. Ayan, blinking din. So, hindi siya auto bind kasi nagbi-blink pa rin silang dalawa, yung ating remote control tsaka yung drone. So, check natin kung paano natin siya i-bind. So, up lang natin tong joystick. Down. Pag flash ng ilaw, then nag solid LED light na siya. Same lang din dito sa sa remote control natin guys. So kung papanda rin na natin yung motor niya, ang gagawin ko lang muna is manual na mag-on yung motor sa joystick lang, up lang. So pag i-off natin, down lang natin ulit. So, manual yon. Kasi kung pipindutin ko kagad tong button na to guys, tataas yung drone natin. Pero sa labas na natin itetest yung lipad neto. So, working naman yung ating D16 guys. Dito sa manual natin guys, kung Android phone yung gamit nyo, ang i-scan nyo is itong nasa gitna. Kung iOS naman, dito sa kabila. Kung gusto nyo naman pumunta sa Google Play, ito naman sa pangatlong QR code. So, try natin i-scan. Then show option, open browser.
Baka meron na akong app neto guys kasi marami na tayo nire-review na budget drone. Check natin. Google Play. Wi-Fi UAV, yung pangalan ng kanyang app guys. So meron na tayo nito. So labas na tayo rito sa app. Nakapag-install na yata tayo niyan. Check natin, Wi-Fi UAV. Ito, meron na tayo dito sa sa app natin, guys. So yun guys, working yung ating product. Samahan nyo ko, test natin sa labas kung maganda yung lipad ng ating D16. Let's go. So ganito lang maglagay ng ating phone dito sa holder ng ating remote control. Stretch lang natin. Ayan. Tapos start. Check natin yung quality ng D12 natin. So ito yung quality ng D12 natin guys, yung kanyang camera quality. Ayan. Check natin kung makakapag-capture tayo ng ng photo. So capture tayong photo. Ayan. So working naman yung photo natin. Dito pa sa kabila. Yan. Then try natin mag-start ng video recording. Recording na siya. Then try natin yung take off button kung okay naman. So baba muna natin. Pindutin natin yung landing. So mapapansin nyo nung pinalipad ko siya, medyo gumigilid siya kasi malakas yung takbo ng hangin dito sa harap natin. Pwede natin i-adjust yung yung motor speed niya rito sa gilid. Pero calibrate ko muna, nakalimutan kong i-calibrate. Yan. Para maganda yung yung hover ng drone natin, calibrated na siya. So try natin ulit. Kahit malakas yung hangin, tapos mag-adjust tayo sa sa motor speed niya. So take off. Tapos motor speed. Ito na yung yung number 2 na level ng ng motor speed niya. So try natin another speed. Ito na yung pangatlo. Ito na yung speed 3 ng lipad ng drone natin guys. So paliparin muna natin ng tuloy-tuloy. Pag medyo malakas yung hangin, babaan nyo na lang muna yung yung lipad nyo guys, para ma-remote nyo ng maayos yung drone natin. Yung motor niya nga pala guys is coreless, kaya kung makikita nyo yung tunog niya medyo matining. Ayan coreless yung yung motor niya, kaya medyo maingay yung yung tunog ng drone natin. So try nga natin i-down yung camera kung okay naman. Ayan, nada-down yung camera. Then camera up. Ibang klase yung camera natin guys. So yung sa camera niya guys, natitingala pa siya sa taas ayan sobra pa. So okay naman yung hover niya. Naka speed 3 tayo guys So babaan pa natin ng konti. So try naman natin yung yung flip niya. Pero malakas yung hangin So landing muna natin. Pakita ko lang sa inyo ulit yung yung sa camera tilt niya. Ito yung camera tilt niya guys
nasasagad yung ano, yung camera niya, ayun, oh, nasa baba na, oh. Ito yung down, then camera up. Sobra naman yung sa camera up niya guys, sa taas talaga, ayun, no. Sobra yung tilt. So baba na natin, gitna lang natin. Ayan, recording pa rin tayo. Malakas pa kasi yung hangin, kaya binaba ko muna yung drone natin. Hindi ko pa na-check kung ilang grams to. Mamaya papakita ko sa inyo kung ilang grams yung drone natin. Pag magaan kasi yung drone natin guys, mahirap siyang kontrolin, lalo na pag nasa mataas na or nasa malayo. Pero yung distance lang nito para sa akin, kung magpapalipad ka ng D16, ayan, D16 yung ano niya, yung label niya rito sa gilid. Ano lang, 50 to 100 meters. Hanggat maaari nasa visual line of sight mo itong drone natin, para mabilis mo siyang mamanage sa pagpapalipad. So wala na yung ano, hangin. Try natin ulit, take off. Naka speed 3 tayo guys. So try ko lang i-flip kung working yung flip natin. Ayan, gumagana yung flip. Taas pa natin ng konti, paharap, patalikod. So yung ano niya, yung flip niya lang is nasa ano, yung flip niya lang guys is patagilid. So bigla siyang bumaba. Ibig sabihin nun, yung battery niya ano na, consume na. Ibig sabihin nun, ano na, nalobat na siya. Ang estimate ko na flight time niya, umabot lang siya ng ano, ng 6 minutes. Kasi naka ano tayo naka motor speed tayo ng 3. Kaya ganun kalakas yung mag-consume ng ano, ng battery. So meron pa tayo dito ng dalang extra ano, extra battery. So palitan muna natin. Off muna natin yung recording. So try natin yung ano, yung obstacle avoidance. Yung obstacle avoidance natin ito sa gilid. So hindi na tayo magre-record, working naman yung recording natin. So take off. Then click natin tong obstacle avoidance. Tignan natin kung dediretso siya dun sa harap. Babaan natin ng konti. Pinoward ko siya. So babaan natin yung motor speed. Yan. So pag ganito, tabingi yung ano, yung hover niya, mag-a-adjust kayo sa ano, sa trim button. I-trim nyo lang kung saan yung part na yung lipad niya ano. Yung lipad niya, for example, yung lipad niya is nasa kanan, i-trim nyo sa ano, sa kaliwa. Para pantay yung ano, yung hover niya. Ayun yung purpose ng ano, ng trim natin. Yung sa obstacle avoidance naman natin guys, tumama siya dito sa wall, nag-ano lang, nag-beep lang. Kasi nung pino-forward ko siya, hindi naman umiiwas So yun lang yung napansin ko rito. So try pa natin ulit yung obstacle avoidance. Take off. Then click ulit natin kung working yung obstacle avoidance. Yung sa obstacle avoidance na guys, nagsasarili lang siya ng lipad. Yung sa obstacle avoidance niya, pag kinilik mo siya, ano na, nag-iiba na siya ng ano, ng direction. So sa akin, hindi nagwo-work yung obstacle avoidance niya. Comment nyo na lang sa akin kung
nag-work yung obstacle avoidance nyo kung magpapalipad kayo ng D16. Kasi sa akin hindi siya nag-ano hindi siya gumagana. Yun lang yung nakikita kong ano sa kanya, yun yung nakikita kong review ko sa kanya, hindi gumagana yung obstacle avoidance. So tara, maneuver natin to. Taasan natin yung motor speed hanggang 3 kahit malakas yung hangin. Calibrate ulit. Take off. Motor speed. Ayan, speed 3 na yan. Pang beginners nga pala tong drone natin guys. So kung magsisimula ka pala magpalipad nito, ano lang, mga 50 to 100 meters visual line of sight lang para sa D16 natin. So okay naman ang lipad. Ang kagandahan dito guys, meron na rin siyang prop guard na naka-attach na sa body ng drone natin. Ayan o. Maano lang talaga, malakas lang talaga yung hangin pag pinapalipad natin yung D16. Ayan. So yun guys, yung aking review, yung ating D16 na mini drone. Ayan. Ang maganda kasi dito, natitilt siya ng pababa tsaka pataas Ayan. So yun lang guys yung aking review para dito sa ating D16 na mini drone. Don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So thank you for watching and see you later guys. Bye!